Hindi lahat ng airport ay simpleng lugar lang para sa pagdating at pag-alis ng eroplano. Sa unang tingin, ka-amazing, parang pare-pareho lang. May runway, may terminal, may control tower. Pero sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga airport na itinuturing na pinakamapanganib kahit pa moderno na ang teknolohiya. Mga lugar kung saan ang runway ay mas maiksi kaysa sa inaasahan. Ang bundok ay halos kasabay ng pakpak ng eroplano at ang hangin ay kayang magbago sa loob lamang ng ilang segundo. At ang mas nakakagulat, sa kabila ng panganib, ito rin ang mga lugar na dinadayo ng mga turista mula sa buong mundo. Sa video na ito, ka-amazing, maglalakbay tayo sa bawat airport. At syempre, aalamin natin ang mga paraisong destinasyon na naghihintay sa dulo ng bawat delikadong landing. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Paro International Airport. Sa gitna ng napakataas na bundok ng Himalayas, matatagpuan ang Paro International Airport. Isa sa pinakakakaiba at pinakadelikadong airport sa buong mundo. Itinayo ito noong 1968 bilang simpleng airstrip para sa Bhutan. Ngunit noong 1983, ito ay ginawang international airport upang tanggapin ang limitadong bilang ng foreign tourists. Ibig sabihin, mahigit 40 taon na itong operational bilang international airport at halos 60 years na mula nang itinayo. Sa kabila ng pagiging international airport, napakakaunti lamang ng flights dito. Karaniwang 2 hanggang 5 flights lamang kada araw. Sa loob ng isang taon, tinatayang nasa 30 to 40,000 passengers lamang ang dumadaan dito. Isa sa pinaka-low traffic airports sa listahan. Bakit delikado? Ang landing dito ay hindi basta-basta. Walang radar guidance. Ang mga piloto ay umaasa lamang sa visual cues. Habang papalapit ang eroplano, kailangan itong dumaan sa makikitid na valley, umiwas sa matataas na bundok, mag-zigzag maneuver bago lumapag. Bukod pa dito, daytime flights lamang ang pinapayagan dahil sobrang risky kapag gabi. Sa buong mundo, iilang piloto lamang ang may certification para mag-landing dito. Pero bakit dinadayo pa rin? Dahil sa kagandahan ng Bhutan. Tiger's Nest Monastery, nakadikit sa bangin, isa sa pinaka-iconic sa Asia. Paro Valley, tahimik, malinis at parang nasa ibang mundo. Pati na rin ang Thimphu, ang capital na walang traffic lights. Ka-amazing, ang Paro ay hindi lang airport. Ito ang gateway sa isa sa pinaka-misteryosong bansa sa mundo. Number 9, Gustav III Airport, matatagpuan sa St. Barts. Kung gusto mong maranasan ang landing na parang pelikula, eto na ang isa sa pinakasikat sa mundo. Itinayo noong 1945. Ang Gustav III Airport ay isa sa mga pangunahing gateway sa St. Barts, isang luxury island sa Caribbean. Halos 80 years na itong ginagamit. Sa kasalukuyan, tinatayang 60,000 hanggang 70,000 aircraft movements kada taon. Karamihan ay small aircraft at private jets. Bakit ito delikado? Ang runway nito ay sobrang ikli, 650 meters lamang. Pero hindi lang yon ang problema. Bago lumapag, kailangang dumaan sa matarik na burol. Biglang bababa ang eroplano at diretso sa runway na halos katabi ng beach. Literal na may mga taong naliligo sa beach habang dumadaan ang eroplano sa ibabaw nila. Isang maling landing, pwede kang dumiretso sa dagat. Sa lugar na ito matatagpuan ang celebrity hotspot. Madalas puntahan ng billionaires, luxury villas at crystal clear beaches. Isa ito sa pinaka-instagrammable airport sa buong mundo. Number 8, Wancho E. Eraskin Airport, Sabah. Ito ang airport na literal na walang patawad. Binuksan noong 1963 at mahigit 60 years nang ginagamit.
Sa kabila ng laki nito, may humigit kumulang 10,000 flights kada taon. Karamihan ay small regional flights. Bakit ito delikado? Ang runway nito ay 400 meters lamang, pinakamaiksi sa mundo. Sa magkabilang dulo, bangin, karagatan. Walang room for error. Kung sumobra ang bilis ng eroplano, diretso sa cliff. Kung kulang ang power, pwede ring bumagsak bago pa lumapag. Tourist experience, Saba Diving Capital, Mount Scenery, Volcanic Hiking, tahimik at untouched island. Perfect para sa adventure lovers. Number 7. Courchevel Airport, matatagpuan sa France. Kung sa ibang airport ay flat ang runway, dito sa Courchevel, paakyat ang runway. Itinayo noong 1961 at hanggang ngayon ay ginagamit bilang pangunahing access sa isa sa pinaka-luxury ski resorts sa Europe. Mahigit 60 taon ng operational. May tinatayang 8,000 to 12,000 flights kada taon. Karamihan ay private jets at small aircraft tuwing winter season. Bakit ito delikado? Ang runway dito ay may 18.5% slope, isa sa pinakamatarik sa mundo. Ano ang epekto nito? Kapag landing, ang eroplano ay bumabagsak pababa habang lumalapit. Kailangan itong tumama sa tamang angle para hindi tumalbog. Kapag mali ang bilis, pwedeng mawala ng kontrol. Kapag naman take off, paakyat ang eroplano, mas mahirap makakuha ng speed. Kailangan ng exact timing ng throttle. Idagdag pa natin, snow plus ice equals mababang friction. Madaling mag-skid ang gulong. Walang second attempt dito. Kapag mali ang landing, tapos na. Matatagpuan sa lugar na ito ang Courchevel Ski Resort, world-class luxury, alpine chalets at ski, snowboarding, helicopter tours. Isa ito sa pinaka-expensive winter destination sa buong mundo. Number 6. Tenzing Hillary Airport sa Lukla, Nepal. Ito ang airport na kilala bilang the most dangerous airport in the world sa maraming aviation experts. Binuksan noong 1964 sa tulong ni Sir Edmund Hillary. Mahigit 60 taon ang ginagamit. May tinatayang 20,000 flights kada taon, lalo na sa peak climbing season. Bakit ito delikado? Isa sa pinakamalaking problema dito ay altitude. Ang airport ay nasa 2,800 meters above sea level. Ano ang epekto nito? Mas manipis ang hangin. Mas mahina ang lift ng eroplano. Mas mahirap magkontrol. Bukod pa dito, short runway, 527 meters lamang. Cliff sa isang dulo, bundok sa kabila. Walang go-around, one-chance landing. At ang pinakadelikado, ang biglaang pagbabago ng panahon. Maaring malinaw ang langit, tapos biglang magkakaroon ng fog o malakas na hangin. Ano ang nararanasan ng mga pumupunta dito? Ang lugar na ito ang Everest Base Camp, Himalayan trekking, Sherpa culture. Dito nagsisimula ang isa sa pinakamapangahas na adventure sa buong mundo. Number 5. Madeira International Airport sa Portugal. Ang airport na ito ay parang lumulutang sa dagat. Binuksan noong 1964 at pinalawak noong 2000. Mahigit 60 taon na itong operational. Ngayon ay tumatanggap ng 3 million passengers kada taon. Bakit delikado? Ang runway ay pinalawak gamit ang 180 plus concrete pillars na nakatayo sa ibabaw ng dagat. Ibig sabihin, hindi solid ang ground sa ilalim. Elevated structure ito. Idagdag pa, malalakas na crosswinds mula sa Atlantic. Turbulence mula sa bundok at dagat. Kailangan ng precise alignment. Ang pilot ay kailangang mag-adjust sa hangin habang pababa. I-correct ang direction bago tumama sa runway. Dito ay nararanasan ng turista ang pumunta sa Madeira Island, cliffside views, whale watching, isa sa pinakamagandang island sa Europe. Number 4.
Toncontin Airport, matatagpuan sa Honduras. Ito ang airport na parang may twist bago landing. Ang airport na ito ay itinayo noong 1934 at halos 90 years nang ginagamit. May humigit kumulang 500,000 passengers kada taon. Bakit ito delikado? Hindi diretso ang landing dito. Ang pilot ay kailangang lumipad sa pagitan ng bundok. Biglang magfo-45 degree sharp turn. Iaalay ng eroplano sa runway sa huling segundo. Isipin mo, malaki ang eroplano, tapos biglang iikot bago lumapag. Kapag mali ang timing, pwedeng sumobra sa runway, pwedeng tumama sa bundok. Dito matatagpuan ang Tegucigalpa. Makikita rin ang mga nature parks at historical sites. Number 3, Innsbruck Airport, matatagpuan sa Austria. Isang airport na parang nasa loob ng bundok. Binuksan noong 1948 at mahigit 75 years nang ginagamit. May humigit kumulang 1 million passengers bawat taon. Bakit ito delikado? Ang approach dito ay dumadaan sa makitid na valley. Hindi pwedeng diretso. Ang pilot ay kailangang sumunod sa exact flight path, mag-adjust sa terrain, iwasan ang bundok sa magkabilang side. Dagdag pa, malakas na turbulence, sudden wind shifts, parang nagmamaniobra sa loob ng maze. Ang tourist experience sa Tyrol, ski resorts, alpine hiking. Number 2, Princess Juliana Airport sa St. Martin. Ito ang airport na viral sa buong mundo. Itinayo noong 1943 at mahigit 80 taon nang ginagamit. May humigit kumulang 1.8 million passengers kada taon. Bakit ito delikado? Kapag nag-take off ang eroplano, lumalabas ang jet blasts, isang napakalakas na hangin mula sa engine. Ang speed nito pwedeng umabot ng 150 to 200 kilometers per hour. Ano ang epekto? Kayang ihagis ang tao, kayang magpatumba ng sasakyan, kayang magpalipad ng buhangin na parang bala. Kaya kahit tourist spot ito, marami na ring aksidente ang nangyari dito. Tourist experience, Maho Beach, Caribbean nightlife, at pati na rin ang magagandang resorts. Isa sa pinaka-dangerous but famous beaches sa mundo. Number 1, Gibraltar International Airport. Binuksan noong 1939 at mahigit 85 taon nang ginagamit. May humigit kumulang 500,000 passengers kada taon. Ang runway nito ay tumatawid sa isang public road. Paano ito gumagana? Kapag may landing o take-off, magra-red light ang traffic. Hihinto ang mga sasakyan. Isasara ang kalsada. Dadaan ang eroplano. Pagkatapos, bubukas ulit ang kalsada. Parang railway crossing pero eroplano ang dumadaan. Idagdag pa natin, malalakas na crosswinds, limited runway space. Dito mo makikita at mararanasan ang Rock of Gibraltar, Mediterranean views at historic tunnels. Isa ito sa pinaka-unique airport experience sa buong mundo. Sa bawat airport na ito, hindi lang ito simpleng landing. Ito ay kombinasyon ng tapang, skill at teknolohiya. At sa bawat panganib, may katumbas na kagandahan. Kaya mga ka-amazing, kung ikaw ang tatanungin, lalapag ka ba dito? O hanggang panonood lang? I-comment mo yan sa ibaba. Kung nais mo pang makapanood ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video katulad nito.